Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Simulan natin ating Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na batay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joyas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi nabatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang ika-7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga Kriteyo at ng mga bantay at sa templo at isinama sa loob ng templo. Ipinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. Ibinigay ni Joiada sa kapatid ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinaroroonan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalapakan sila at isinagawan. Mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ng Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y isinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, isinariwa ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal.
Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joiada ang nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging payapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa likod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi na David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirahang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan din ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga na po mga kapanalig. Opo, si Father Edong Dantis po ito mula sa Society of St. Paul. Katuwang na pari dyan po sa Our Lady of Sorrows Parish. Dyan po sa Pasay City, Vicariato po ng Santa Clara de Montefalco. At ako nga po ngayon ay nagdiriwang. Ngayon po yun mismo, 19 ng Hunyo ng ika-1 taon dito po sa Healing Touch sa Veritas. Mula po sa aking pag-observe at pagtitraining, parang training kay Father Len Hernandez. Ako naman po ngayon ang malili sa kanyang schedule ng Thursday to Friday. At mula po noon, sinasabi ko na po makapanalig kayo po'y sinasama ko na sa aking dasal. Hindi lang po sa Santa Misa natin dito sa Healing Mass tuwing alas 12 ng gabi sa aking schedule, kundi pati po sa aking mga misa sa aking parokya. Bagamat sabi ko po, hindi namin nababanggit ang inyong mga pangalan, kayo po'y aming pinagdarasal. Ako po personally, kayo pong mga may sakit,
at lalo na yung sa Diyos na lamang umaasa. Kayo po nag-iisa, gayon din pong mga ang pinagdarasal ay ang kanilang mga kaanak. Napakabuti po na inyong loob at kayo'y pagpapalain ng ating Panginoon. Patuloy po ang ating dasalan, mga kapanalig. Bago po ako magpatuloy, pwede ko bang tanungin ano po ba ang inyong yaman? Kasi yun po ang pinag-uusapan sa mabuting balita ngayon. At paano po ang yaman na ito ay nagpabago sa inyo? Father, napakaaga naman na kami ay mag-iimbentaryo. Ano pa kaya? Opo, kasi baka po nakakalimutan na natin kung ano yung ating kayamanan at kung ano yung mahalaga sa atin. Mahalaga po na malaman natin ito, matalunton, para din pong ma-check natin ang ating mga sarili at ang ating pananampalataya. Bakit? May kaugnayan ba ang ating kayamanan sa ating pananampalataya? Opo, kasi kung ano po ang iyong yaman, ay maaring masukat dito kung ano ang inyong pinananampalatayaan. Kung ang yaman pong tinitingnan ninyo ay physical o pera, pera din po ba ang inyong pinananampalatayaan? Kung palagay po ninyo ang yaman ninyo ay si Jesucristo, kay Kristo po ba kayo nananampalataya? Kumusta naman po ang inyong paningin? Kailangan nyo ba ng bagong salamin? Kailan po kayo nagpasukat? Kailan po kayo nagpalit? 2020 po ba yan? Ako po ay nasa 160, 180. Nearsighted astigmatism. Kailangan ba ng bagong paningin na manggagaling sa Diyos? Kasi ang binabanggit niya dito, na kung ang inyong mata ang pinakailaw ng inyong katawan, kung malinaw ang mata, malinaw ang buong katawan. Pero kung kadiliman pala, napakadilim niyan. Ano po, maliwanag po ba o nagliliwanag po ba ang inyong buhay? Sapat po ba ang pumapasok na ilaw sa inyong mata at sa inyong buong katawan? Isipin po natin yung medyo malinaw ang mata. Paano po yung malabo na? Yung mga kaanak ko po at kaibigan na may diabetes, may kaibigan po akong pari na ganito na siya magbasa ng kanyang homilya. At sinabi ko nga, Father, baka kailangan mo nang mag-iPad doon kasi nalalakihan. Paano po yung mga ganon? Anong pakiramdam po nung nabulag na? Mas mahirap nga daw po yung takasan ka ng liwanag o paningin nung nang simula ay nakakikita ka kaysa dun sa ipinanganak ng wala nang nakikita. Ano po ba ang sanhi ng pagkabulag? Maari pong medikal, kagaya po siguro ng mga ibang kaanak ninyo na pinagdarasal natin. Pero hindi lang po pisikal na kabulagan ang meron ng tao, mga kapanalig. Marami po ang naghahangad ng marami. Ang kasakiman ay isang kabulagan. Yung gusto mo ay ikaw lamang ang mayroon, kahit na yung iba ay mawawalan basta mayroon ka. Ang maganda pong paningin at maliwanag ay yung maganda rin ang paningin at maliwanag sa mga desisyon na ginagawa sa buhay. Kung nakatuon ang iyong pansin sa Panginoon, gaganda at liliwanag ang iyong mga desisyon. Pati ang mga madidilim na bahagi ng iyong buhay ay maliliwanagan. Pag sinabi po nating liwanag, tingnan po natin ito bilang bagay na nakatutulong sa atin. Hindi po ba kapag may nawala tayo sa bahay, gumagamit tayo ng flashlight, tinitingnan yung ilalim ng kama, ilalim ng sopa, para maliwanagan ito. Dahil ang liwanag ang tumutulong sa atin para mahanap ito. Gayun din po ang mga pumapalaot na mga barko, bangka. Yung pong sinasabi nating light, yun pong nasa gitna ng dagat ay makakarating sa pangpang kapag nakikita po nila ang parolang ito. At sila ay magkakaroon ng kapanatagan na safe ang kanilang paglalayag. Dahil naroon ang parola, kitang-kita nila ang pangpang at mayroong pag-asa. Gayon din po ang Panginoon. Para po itong parola na lagi nating titingnan kung tama ba ang ating patutunguhan. Meron din po mga taong ganito sa ating buhay. Kagaya po ni Jesus. Sino ang mga ito na nagiging giya natin?
tumutulong sa ating pagdidesisyon ng tama. Dinadala tayo sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kilala po ba natin ang liwanag na ito? O tayo po ba mismo ang taong ito na tumutulong sa ibang tao? Sana po ay ganun. Mahirap po kasi kung tayo ay ang tingin na sa sarili ay ang liwanag na nagbibigay tanglaw. Pero bulag naman sa katotohanan. Para pong isang bulag na mag-aakay sa isa pang bulag. Lapo po kayong mahuhulog sa kanal at walang patutunguhan. Kaya kailangan po natin na tunay na pagmumulan ng liwanag. Babalikan ko po yung tanong ko sa inyo kanina, ano ang iyong kayamanan? Ito po ang sinasabi ng Panginoon kasi kung nasaan ang iyong yaman, ay naroroon naman ang iyong puso. For where your treasure is, that is where your heart is. Nasaan po yun? Ang yaman ba ninyo ay ang inyong mga anak? Kaya ang puso ninyo ay naroroon. Napakahirap itaguyod. Mahigit sa ilang oras sa trabaho, pero ito yung nalalaman ninyong gawin kasi ito ang mga mahal ninyo. At nakikita ninyo kung ano ang kalagahan nito sa inyong buhay. Binibigyan nyo sila ng kayamanan na kanilang babaunin at hindi mananakaw. Kagaya ng paniniwala sa Diyos, kagaya ng pag-aaral ng mabuti, ito ay mga kayamanan na kapag binigay ninyo sa inyong mga anak ay kailan may hindi mawawala. Pinapaalalahanan muli tayo ng Diyos na tingnan natin ang mga puso, ang puso natin at ang puso ng mga mahal natin. Ito ba ay puno ng pagmamahal, mga bagay at kayamanan na makalupa o mga bagay at kayamanan na makalangit? Di ba ang inyong mga anak pinapangalanan ninyong jewel, gold, jade, amethyst? Kasi ang tingin niyo po sa kanila ay sila ang inyong mga kayamanan. Tunay po iyon. Ang Panginoon po natin ay binibigyan tayo ng kamay na maaaring tumanggap ng mga yaman ito. Pero ang mga yamang ito ay ibabahagi din natin sa iba. Dahil ang tunay po na kayamanan ay yung hindi pansarili, pero para sa mas nakararami. Ang puso po ninyo, pakitingnan muli at pakihawakan. Kung puno po ito ng kadiliman, saan po kayo makakarating at pupulutin? Ang isipan po ninyo ay may kaliwanagan ba? At inyong mga mata ay patungo ba kay Kristo o para lamang dito sa mundo? Meron pa po tayong pagkakataon na magbago. Yan po ang paanyaya sa atin ni Kristo. Na sa kabila ng kaguluhan dito sa mundo, alam natin na mayaman tayo. Dahil meron tayong Panginoon, meron tayong pamilya, at merong grasya na nasa sa atin at ibabahagi natin sa iba. Amen. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan, sa ating panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamayanan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso.
ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamayari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi na babago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya araw-araw sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar mo. Ilalagay ang alay namin sa aming buhay. Bawat galak at lumay, bawat pangarap namin taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pagkikinabang. Ipagloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ito'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagpupuri at nagsisiawit sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosanna paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtig ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabiring Maria ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Pablo, si San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kadugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumairin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pagkikiisa sa tanang narito nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, humayo kayong taglay ang pagmamahal at kapatawaran ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceritantis ostium, Elabremur hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Dominum, sit sempiterna gloria, vivitam sic et terminum, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na ipinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin na natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinapagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ang may mga kagandahang loob, ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antitum documentum novo cedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus
videnti, abot raque comparsit laudatio. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala na iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na